because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, would have none of my counsel, and despise all my reproof. Therefore they shall eat the fruit of their way, and have their fill of their own devices. For the simple are killed by their turning away, and the complacency of fools destroys them. But whoever listens to me will dwell secure and will be at ease without dread of disaster. Basa nyo na ba yung Proverbs chapter 1 verses 20 to 33? Ito yung instructions ng isang parent sa kanyang anak kung paano hanapin at gawin yung isa buhay, yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, sapagkat sa panimulang iyon ay magkakaroon siya ng tamang pangunawa at magkakaroon siya ng knowledge pagdating doon sa mga bagay na kung paano niya gagawin at kung paano siya mamumuhay ng matagal dito sa mundo. So ito ay isang magandang pagtuturo sa mga magulang kung paano i-lead yung mga anak, at sa mga anak kung paano ituturing yung kanilang mga magulang. So alam nyo guys na merong dalawang bagay yung itinuturo yung Proverbs. Ito ay isang practical at ito ay isang spiritual. Yung practical, tinuturuan tayo ng Diyos through the Bible o through the Proverbs kung paano tayo mamumuhay bilang isang professional, bilang isang individual, bilang isang parents, bilang isang students. Practical yon. Kung paano mo i-handle yung relationship, kung paano mo i-handle yung mga anak, kung paano mo i-handle yung iyong trabaho, kung paano mo i-manage yung iyong time, kung paano mo i-manage yung iyong character, kung paano mo i-manage yung iyong pera. Lahat yon practical. And secondly, tinuruan din tayo through the Proverbs kung paano tayo mamumuhay in our spiritual life, connected connected doon sa relationship natin sa Panginoon, with the purpose of God sa buhay natin. So very practical na lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo, na kung hindi tayo magkakaroon ng pagkatakot sa Panginoon, gaya ng sinasabi sa chapter 1 verse 7 na the beginning of the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung hindi tayo magkakaroon ng pagkatakot sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng knowledge, at hindi natin alam kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo, at hindi natin alam kung ano yung reasons and purpose kung bakit tayo nandito. Kaya napakagandang basahin yung I encourage all the parents, all the students, all the professionals out there na basahin po natin yung Book of Proverbs, dahil mas maiintindihan natin kung ano yung purpose natin sa mundo, kung ano yung purpose natin dito, kung bakit tayo nandito, once na naintindihan natin at nabasa natin yung Book of Proverbs. And one thing that I realized in Book of Proverbs, na the more na tayo ay tinuturuan ng Diyos, tinuturuan na mamuhay dito sa mundo, the more na mas marami siyang planong gustong gawin sa atin. At the more na mas marami siyang planong gustong gawin sa atin, the more na mas nagiging useful yung buhay natin. At the more na nagiging useful yung buhay natin, mas na maraming taong nabe-bless sa buhay natin. So ayun lang, I hope you are blessed tonight. God bless, and more blessings to come. Be blessed.